Madilim pa ang langit nang magising si Lila May Marasigan sa tunog ng tren na dumadagundong sa reles sa likod ng inuupahan nilang barong-barong. Sa bawat pagdaan ng bakal na halimaw, parang umiuga ang buong mundo nila. Parang paalala na kahit tulog ang mga tao sa kabilang kanto, may mga gaya niyang gising na, handa nang makipagbuno sa araw. Humugot siya ng malalim na hininga, saka dahan-dahang bumangon mula sa banig. Sa tabi niya, nakapulukot ang kumot sa payat na katawan ni Nina, 9 na taong gulang, na may mga pangarap na mas malaki kaysa sa kisame nilang yero. Sa kabilang sulok, si Tomas naman, 14, nakahiga ng nakatagilid at kahit tulog ay may bahagyang pag-ubo na parang kinukurot ang baga. "Kuya," bulong ni Lila, marahang hinaplos ang noo ni Tomas. Mainit. Hindi sobrang init na parang nilalagnat ng todo, pero yung klaseng init na alam mong hindi dapat binabaliwala. Nagpunta siya sa maliit na mesa, isang kahoy na pinagtagpi-tagpi lang ni Kiko noon, at binuksan ang lata ng gatas na nakatago sa ilalim. Dito niya itinatago ang mga bagay na ayaw niyang masagi ng mundo. Ilang barya, resibo ng gamot, at ang punit na litrato ng lalaking nakabarong. Hindi kumpleto ang larawan, kalahati lang ng mukha, pero sapat para magtanim ng tanong sa dibdib niya mula pagkabata. Sa tabi ng litrato, nakapatong ang lumang pendant na kasabit sa manipis na tali. Sa unang tingin, mumurahin, pero kapag tinamaan ng liwanag, makikita ang maliit na ukit, letrang I na parang sinadya, parang marka ng isang buhay na hindi niya kilala. Isinuot ni Lila ang pendant sa leeg niya at kinapakapa ito, parang dasal na hindi niya kayang bigkasin. "Nanay, kung nasaan ka man, tulungan mo ko," bulong niya. Sa kusina, kung matatawag nga bang kusina ang 2 hollow block, kalan na degas, at isang kawaling may gasgas, nag-init siya ng tubig. Kinuha niya ang sachet ng kape na kalahati na lang, hinati pa sa 2 at ibinuhos sa 2 basong plastik. "Lila?" Mahinang tawag mula sa gilid. Si Heling Digna Paredes, ang kapitbahay nilang mananahi, nakasilip sa pinto na yari ng pinagtagpi-tagping yero at kahoy. May dalang maliit na supot ng pandesal. "Aling Digna!" gulat na sabi ni Lila. Agad lumapit. "Bakit po kayo nandito ng ganitong oras?" Narinig ko yung ubo ni Tomas kagabi," sabi ni Aling Digna. Pinapahid ang kamay sa apron niyang may mga sinulid. "Baka wala kayong almusal. Eto, pandesal lang. Mainit pa." Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan." Halos maputol ang boses ni Lila. Gusto niyang tumanggi pero alam niyang mas makakasakit sa bituka ang pride kaysa gutom. Umupo si Aling Digna sa bangkong maliit. "Huwag kang magpasalamat, hiha. Pero makikinig ka sa akin, ha?" Tumanggo si Lila. "Opo." "Hindi habang buhay, Lila. Hindi habang buhay kayo dito sa likod ng reles," sabi ni Aling Digna. "Ikaw ang haligi nila. Pero kahit haligi, napapagod. Kailangan mo ring ng hagdan." Napangiti si Lila kahit pilit. "Hagdan po?" "Oo, trabaho na may tamang sweldo. Yung hindi ka kailangang magbabad sa basura buong araw." Napasay si Lila, saka tumingin kay Tomas na muling umubo sa banig. "Kung may choice lang po ako." Parang sagot sa tanong na yon, may tumawag sa labas. "Lila, andyan ka?" Boses ni Kiko Lagrimas, ang tricycle driver na parang kuya-kuyahan nila sa lugar. Pagbukas ni Lila ng pinto, andun si Kiko, pawisan na kahit madaling araw. May hawak na lumang payubra at isang papel na nakatiklop. "O eto, kanina sa terminal may nagkakabit ng flyers. Hiring daw sa Everglen. Malaki raw sweldo kahit housekeeping. Sabi ko baka gusto mong subukan." Namimilog ang mata ni Lila. "Everglen? Yung nasa may business district?" "Yun nga," ngumiti si Kiko. "Yung malaking building na may salamin. Sabi ng pasahero ko, kailangan nila ng utility, housekeeping, minsan admin trainee pa. Hindi ko alam kung alin dyan, pero baka ito na yung hagdan na sinasabi ni Aling Digna." Napatingin si Lila kay Aling Digna na napangiti lang siya na parang, ayan na. Pero kasabay ng pag-asa, dumating ang takot. "Kiko, tignan mo naman ako," sabi ni Lila. Hinila ang laylayan ng kupas ng t-shirt. "Mukhang akong... Ewan, paano ako papasok doon?" Umangat ang kilay ni Kiko.
Hoy, wag ka nga. Marumi ka lang kasi marumi trabaho mo. Pero tao ka at masipag ka. Yun ang importante. Sumabat si Aling Dib niya. At saka, may sabon naman, may tubig. Gagawan natin ng paraan. Napatawa si Lila, pero mabilis ding napalitan ng lungkot. Paano si Tomas? Paano si Nina? Ako na bahala kay Nina mamaya, sabi ni Aling Digna. At si Tomas, ipapahinga mo muna siya. Babalik ka agad. Hindi mo naman kailangan magtagal ngayon. Magtatanong ka lang. Tsaka, dagdag ni Kiko, kung gusto mo, ihahatid kita. Hindi ka na maglalakad para hindi ka pagod pagdating. Napatigil si Lila. Sa buhay niyang puno ng pagsasalo ng problema, bihira siyang saluhin ng iba. Sige, bulong niya. Sige, susubukan ko. Lumapit siya kay Tomas, ginising ng marahan. Kuya, gising, kain tayo, may pandesal. Kumurap si Tomas, pilit ngumiti. Ate, pasensya na ha. Lagi akong ganito. Hoy, pinisil ni Lila ang pisngi ng kapatid. Huwag kang mag-sorry. Ako nga tong ate mo. Ako ang humihingi ng sorry kasi hindi kita agad madala sa doktor. Umubo si Tomas at tumanggo. Ate, magiging okay din tayo, no? Saglit na napapikip si Lila. Oo, magiging okay tayo. Pangako. Pagkalipas ng isang oras, nakaligo na si Lila gamit ang timba. Nagsuklay ng buhok at pinilit tanggalin ang dumi sa ilalim ng kuko. Pero kahit gaano siya magpunas, may bakas pa rin ng trabaho. Gasgas sa palad, piklat sa braso, at kulay ng araw sa balat. Hindi siya maputi tulad ng mga nakikita ng babae sa TV. Hindi rin siya makinis. Pero sa salamin, piraso lang ng basag na salamin na sinabit nila sa dingding, nakita niya ang mata niyang hindi sumusuko. Bago siya lumabas, muling kinapa ang pendant. Para bang paalala na may dahilan kung bakit siya lumalaban. Sa daan, habang sakay sa tricycle ni Tiko, dumayan sila sa palengke. Nandun si Mimi Ruelos, ang ahenteng kilalang may hawak ng mga hiring. Nakita ni Mimi si Lila at kumaway. Uy, Lila, ikaw ba yan? Mag-a-apply ka na. Nangangating pilit si Lila. Oo, Mimi. Sabi nila, hiring sa Everglen. Lumapit si Mimi, sumandal sa tricycle. Hoy, ayos yan. Pero tip lang ha, huwag kang magpapadala sa mga guard doon. May bago raw patakaran. Ayaw daw sa, alam mo na, nanginig ang loob ni Lila. Ayaw sa mukhang marumi, diretsong sabi ni Mimi, walang preno. Pero hindi kita tinatakot ha, sinasabi ko lang para handa ka. HR manager daw doon si Violet Cañete, ang arte, ang taas ng tingin sa sarili. Napakuyom ang kamay ni Lila. Salamat sa babala, Mimi. Hoy, Lila, dagdag ni Mimi, biglang lumambot ang boses. Kung ayaw ka nilang papasukin, huwag kang basta uuwi. Magtanong ka pa hin. May mga tao dyan na may puso. Hindi lahat may sungay. Tumanggo si Lila. O siya, salamat. Umandar ulit ang tricycle. Habang papalapit sila sa business district, unti-unting nagbabago ang paligid. Mula sa amoy isda at usok, papunta sa amoy ng aircon at kape. Ang mga tao, naka-heels at polo. Ang mga sasakyan kumikintab. At si Lila, sa gitna nito parang maling piraso sa puzzle. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Kiko habang huminto sa stoplight. Oo, tapat ang sagot ni Lila. Parang wala akong karapatan dito. Huminto si Kiko sandali, tumingin sa rearview mirror. Lila, pakinggan mo ako. Yung karapatan, hindi yan binibigay. Inaangkin yan. Hindi mo kailangang maging perfect para subukan. Napatingin si Lila sa kalsada. Sa malayo, unti-unti nang sumisilip ang malaking building na puro salamin. Parang tore na hindi niya alam kung kaya niyang akyatin. Pagdating nila sa tapat, bumaba si Lila. Tumayo siya sa sidewalk. Tinitingala ang Everglen. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa lalamunan. Dito na, sabi ni Kiko, pinatay ang makina. Hintayin kita dito sa kanto. Huwag kang mahihiyang bumalik agad kung kailangan. Ngumiti si Lila. Salamat na hindi na niya kailangang sabihin. Kiko, kung sakaling hindi ko kayanin, kakayanin mo. Putol ni Kiko, matagas. At kahit anong mangyari, uuwi ka pa rin na lumaban. Huminga ng malalim si Lila, saka humakbang palapit sa pintuan ng building. Sa bawat hakbang,
parang umiiksi ang hangin, pero hindi siya pumigil. Sa loob ng lobby, nakita mula sa salamin, sumasalubong ang liwanag, marmol, at mga taong parang hindi kailanman nadumihan ng sapatos. At doon, sa pintuan pa lang, ramdam niya na may pader siyang haharapin. Pero sa parting ito, hindi pa niya alam kung gaano kataas ang pader at kung gaano kalalim ang lihim na naghihintay sa likod ng salamin. Huminto si Lila May Marasigan sa mismong harap ng salaming pinto ng Everglen Holdings. Sa refleksyon, kitang-kita niya ang sarili. Kupas na blusa, simpleng palda, at sapatos na kahit nilinis niya ay may bakas pa rin ng dating putik. Pero mas malinaw ang mata niya. Pagod? Oo. Pero hindi umurong. Para kina Tomas at Nina, bulong niya, saka kinapa ang pendant sa leeg. Lumamig ang dulo ng daliri niya sa metal na may ukit na E. Parang paalala na may dahilan kung bakit siya nandito kahit masakit sa sikmura ang kaba. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at amoy ng kape. Amoy na hindi niya nakasanayan. Ang lobby ay parang ibang mundo. Makintab na marmol, mga ilaw na parang bituin, at mga taong tuloy-tuloy ang lakad na parang walang bigat na pasan. Ilang hakbang pa lang si Lila, may boses ng humaharang. Miss, hoy, sandali. Nalingon siya, isang lalaking nakauniporma ng security. Malapad ang balikat at may mukhang sanay manghusga. Sa nameplate, Romy Sarmiento. Sa tabi niya, mas bata, may bahagyang kaba sa mata. Jepoy Aranas. Ano po? Maingit na sagot ni Lila, pilit pinapakalma ang boses. Tinaas ni Boss Romy ang kamay niya, parang stop sign. Saan ka pupunta? Mag-a-apply po sana. May hiring po. Inilabas ni Lila ang nakatiklop na flyer sa bag niyang tela. Housekeeping or utility po. Kahit ano po, basta trabaho. Tinignan ni Boss Romy ang flyer pero hindi man lang binasa. Mas tinignan ni si Lila, mula ulo hanggang paa, at parang may dumikit na pagkasuklam sa labi niya. Hindi dito ang pila ng ganito. Sabi, mababa pero may diin. Sa likod ka, dyan sa side entrance. Bawal kayo dito sa lobby. Napakunot noo si Lila. Bawal po ako? Pero po applicant naman po ako. Sumingit si Jepoy, mas mahinaw ang tono. Miss, policy lang po. HR daw po ang nagsabi. Sa likod na lang po kayo dumaan. Policy? Nanikipang dibdib ni Lila. Hindi naman po ako manlilimos. Magtatanong lang po. Biglang tumawa ng bahagya si Boss Romy, yung tawang walang saya. Aba, matapang. Miss, simple lang. May kliyente dito, may mga VIP. Kung papasukin ko lahat ng... Sandaling tumigil siya, piniling magbawas ng salita pero hindi nang ibig sabihin. Nang mukhang galing sa kalsada, ako ang mapapagalitan. Mukhang galing sa kalsada. Ulit ni Lila, halos pabulong pero may panginginig. Napansin niya ang receptionist sa malayo, isang babaeng maayos ang ayos, naka-blazer, nakaupo sa likod ng desk. Nameplate, Shane Dizon. Napatigil si Shane at napatingin, parang gustong tumulong pero hindi alam kung pwede. Boss Romy, mahinang sabi ni Jepoy, parang hindi ayaw lumala. Pero si Boss Romy, tila lalong lumaki ang dibdib sa kapangyarihan niya. Miss, huwag mo nang palakihin. Umalis ka na sa harap, nakakaabala ka. Humigpit ang hawak ni Lila sa flyer. Sa likod ng isipan niya, naririnig niya si Kiko. Inaangkin yan, hindi binibigay. Pero ang katawan niya, gustong tumakbo palabas at magtago sa ilalim ng tricycle ni Kiko sa kanto. Sir, pilit niyang pinanatag ang sarili. Pwede po ba akong magtanong sa HR mismo? Kahit saglit lang po. Saglit na nagtagpo ang mata nila ni Shane. May awa sa mga mata ng receptionist pero kasabay nito ang takot. Takot sa mga taong mas mataas ang posisyon. Bago pa makasagot si Boss Romy, bumukas ang pinto sa kaniwan. May lumabas na babaeng naka-cream blazer, naka-heels at parang pinasadya ang tikas. Sa bawat hakbang niya, kumikintab ang sahig na parang nagpapakita ng refleksyon ng mundo niyang malinis. Anong nangyayari dito? Malamig ang boses, parang yelo na nakabalot sa pabango. Ma'am Violet, agad tumuwid si Boss Romy. May applicant po, pero
Hindi na niya tinapos. Alam nilang lahat kung anong pero. Ang babae ay lumapit sa desk ni Shane na parang siya ang may-ari ng hangin. Shane, bakit may nakatambay dito? May client meeting tayo in 10 minutes. Opo, Ma'am Violet. Sagot ni Shane, nangingiti kahit halatang kinakabahan. Tumingin si Violet kay Lila. Hindi ito yung tingin na nagtataka. Ito yung tingin na nagdedesisyon agad. Applicant ka? Tanong ni Violet. Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni Lila. Yumuko ng bahagya. Naghahanap po ako ng trabaho. Kahit utility po. Pinutol siya ni Violet sa taas-baba ng tingin. Utility? Housekeeping? Dito ka pa pumasok sa main lobby? Ma'am, dito po kasi yung pinto. Hindi ko po alam na bawal. Hindi mo alam. Inulit ni Violet. Parang nakakatawa ang pagiging inosente. Pero obvious naman, hindi ba? Tingnan mo sarili mo. Tapos papasok ka sa corporate lobby? Parang may sumampal sa pinsi ni Lila. Nakakahiya, nakakagalit, pero higit sa lahat, nakakapanghina. Ma'am, nanginginig ang boses niya. Hindi ko po kasalanan kung ganito lang ang damit ko. Pero gusto mong umangat. Sabat ni Violet, numinipis ng ngiti. Lahat gusto umangat, pero may proseso at may standards tayo dito. Tumanggo si Boss Romy, parang aso na natutuwa kapag kinakati. May ilang empleyado ang dumaan sa likod. Naka-ID, naka-lanyard, mabilis ang lakad. Isa sa kanila lalaki, naka-sleeves na polo, halatang may posisyon. Tumigil sandali at sumilip sa eksena, tapos numisi. Narinig ni Lila ang pangalan na bulong ni Shane ng mahina. Harold Yiniguez. Ma'am Violet, sabi ni Harold, parang nagbibiro. May bagong entertainment tayo sa lobby? May nagtawanan ng kaunti. Hindi malakas pero sapat para maamdaman ni Lila na parang may mga matang humihiwa sa balat niya. Namula ang tenga ni Lila. Pinilit niyang hindi umiyak. Mama, kahit po sa likod na lang ako dumaan. Kahit po interview lang. Kailangan ko lang po ng trabaho para sa kapatid ko. Wala akong panahon sa drama. Malamig na sagot ni Violet. Boss Romy, pakidala siya sa side entrance. At kung wala siyang maayos na requirements, pauwiin mo na. Hindi tayo charity. Charity. Parang binura nila ang pagkatao niya. Ginawa siyang bagay na dapat itabi. Tumanggo si Boss Romy. Oh, miss, sabi na nga ba? Napatibi si Lila. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi siya pulubi, na nagtrabaho siya sa palengke, na nilinis niya ang katawan niya bago pumunta, na may dangal siya. Pero kapag sumagot siya, baka mas lalong hindi siya makapasok. Okay po, mahinang sabi niya, halos di marinig. Habang inilalayo siya ni Boss Romy sa main area, naramdaman ni Lila ang tingin ni Shane, hindi mapanghusga, kundi may halong paghingi ng tawad. Miss, mahinang tawag ni Shane, halos pabulong. Sa side entrance po, may guard din doon. Sabihin niyo lang applicant kayo, tapos good luck. Saglit na tumanggo si Lila. Salamat, bulong niya kahit masakit. Paglabas niya sa gilid na pasalisyo, parang biglang nawala ang aircon at bumalik ang init ng totoong mundo. Nasa labas na halos siya, malapit sa delivery area. Doon, may basurahan sa sulok at amoy ng karton, amoy ng kahon, mas pamilyar sa ilong niya. Uminim siya ng hangin pero parang masikip pa rin ang dibdib. Naglakad siya papunta sa waiting area sa gilid. At doon, sa tabi ng mop at timba, may babae na naka-gray na uniform. Hawak ang maliit na bote ng tubig. Miss, mahinang sabi ng babae. Uaw ka, inom ka muna. Nagulat si Lila. Ay, hindi po. Huwag ka nang mahiya, sabi ng babae. Inabot ang tubig. Ako si Martha de la Cruz, janitress dito. Nakita kita kanina. Grabe sila. Parang nabutas ang matigas na pader sa dibdib ni Lila. Tinanggap niya ang bote, nanginginig ang hana. Salamat po, Martha. Hindi po. Dito ka doon, may tawag sa atin dito. Manguminisi na naman sa loob ng isip niya, parang nakukuryuhan na kundi may pagkatao. Lahat lang nasa atin ay magkwento. Mahina ang tawa ni Lila, pero may luha na.
Umiling si Marta. Meron. Una, huminga ka. Pangalawa, huwag kang basta aalis. Kung gusto mo talaga, maghihintay ka, magtatanong ka, magpapakita ka. Kasi kung aalis ka ngayon, sila ang panalo. Pinisil ni Lila ang pendant sa leeg niya para bang humuhugot ng lakas. Kailangan ko po talaga ng trabaho. May sakit kapatid ko. Alam ko, sabi ni Marta, parang may bigat ang salitang iyon. Kasi ganyan din ako noon. Nagsimula ako dito, tinatapakan din. Pero tinibayan ko. Bago pa makasagot si Lila, may biglang pagbabago sa paligid. Parang gumalaw ang hangin. May mga guard na biglang tumuwid. May mga taong nagmadali sa loob. At may narinig siyang mahinang bulungan. Dumating na, sabi ng isang delivery staff. VIP? Si Don. May pumigil sa pagbanggit, parang bawal sabihin ng malakas. Sumilip si Lila sa may driveway. May convoy na pumasok, mga sasakyang itim, makintab. Tumigil sa harap. Bumaba ang isang lalaking nakabarong at may dalang folder. Sunod ang isang babaeng nakaputing uniform na halatang nurse. Tapos, bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan. At doon, bumaba ang matandang lalaki na may tungkod, matikas kahit halatang mabigat ang hakbang. Ang aura niya parang hindi kailangang sumigaw para sundin. Si Don Eladio, bulong ni Marta, halos hindi humihinga. May-ari. Nanigas si Lila, hindi dahil sa yaman, kundi sa kakaibang pakiramdam na parang may naghila sa sikmura niya. Parang may alaalang hindi kanya ang biglang sumilip sa isip. Habang naglalakad si Don Eladio papasok, napatingin siya sa direksyon nila. Unang tingin, parang wala lang. Pero sa ikalawang tingin, tumigil ang mata niya. Parang may nakita siyang hindi niya inaasahan. Si Lila hindi makagalaw. Ramdam niya ang biglang paglamig ng pendant sa leeg niya. Parang tinamaan ng hangin. Napansin niyang nakatingin ang matanda sa kanya. Hindi yung tingin ni Violet, hindi yung tingin ni Boss Romy. Iba. Mas malalim, mas matagal. Parang may hinahanap. At sa sandaling nagtagpo ang mga mata nila, nakita ni Lila ang pagbabago sa mukha ni Don Eladio. Parang may pinto sa isip nito na biglang bumukas at may pangalan sa labi na gustong lumabas pero hindi masabi. Nanlalamig ang palad ni Lila May habang nakatitig kay Don Eladio Vergara. Hindi niya inaintindihan kung bakit parang bumigat bigla ang paligid. Parang humina ang ingay ng mga tao. Parang bumagal ang galaw ng mundo. Kanina lang hinahawmi siya sa labi na parang dumi sa sapatos. Ngayon, ang mismong may-ari ng kumpanyang ito ang nakatingin sa kanya na tila may hinahanap sa mukha niya. Lila, mahinang bulong ni Ate Marta sa tabi niya. Huwag kang matakot, tumayo ka lang dyan. Pero hindi takot lang ang nararamdaman ni Lila. May halo itong hiya, pagod at isang kakaibang pakiramdam na parang pamilyar. Parang may sunilid na nagdurugtong sa kanila kahit hindi pa sila nagkikita kailanman. Lumapit si Don Eladio ng dahan-dahan, nakasandal sa tungkod. Sa likod niya, mabilis sumunod ang lalaking nakabarong na may dalang folder, si Attorney Silas Monteverde, at ang babaeng nakaputing uniform na halatang nurse, si Nurse Celeste Lim. Halos sabay silang tumigil nang napansin nilang hindi ordinaryong tingin ang ibinibigay ng matanda kay Lila. Sir, mahinang tawag ni Attorney Silas. May kailangan po ba kayo? Hindi sumagot agad si Don Eladio. Nakapitig lang siya kay Lila, parang binibilang ang bawat guhit ng mukha niya. Ang kurba ng kilay, ang hugis ng mata, ang munting nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Tila humihigpit ang panga niya at may bahagyang pagyanig sa dibdib na pilit niyang itinatago. Napansin ni Lila na nagbabago ang kulay ng mukha ng matanda.
mula sa kontroladong katahimikan papunta sa gulat na halos hindi na makapa ang hangin. "Ma'am," mahinang sambit niya, hindi alam kung ano ang tamang tawag. "Sir?" Sa sandaling iyon, tumama ang ilaw sa pendant sa leeg niya. Kumintab ang letrang E na parang kumakaway sa mata ni Don Eladio. Nag-iba ang tingin ng matanda, hindi lang pagtataka, parang sinaksak ng alaala. "Myra!" Lumabas sa bibig niya, halos hindi boses, parang hininga. "Myra!" "Nawa!" Sigaw ni Nurse Celeste, mabilis lumuhod din para saluhin siya. "Sir Eladio, dahan-dahan po!" "Ate!" Habol ni Ate Silas. Pumwesto agad sa gilid. Pinipigilan ng mga tao na lumapit ng masyado. "Please give space." Sa may lobby, lumingon si Boss Romy at nanglaki ang mata. Si Jepoy, napaatras sa gulat. Si Shane Dizon sa reception, halos mapatayo. At sa kabilang banda, si Violet Cañete, yung HR manager na kanina lang ay malamig ang bibig, tila napako sa kinatatayuan. "Anong?" bulong ni Violet. Nanginginig ang panga, pero mabilis niyang tinakpan ng pilit ng ngiti. "Sir, okay lang po ba kayo?" Walang nakarinig ng concern sa boses niya. Ang narinig lang ng lobby ay ang tunog ng pagkataranta. Si Lila parang tinamaan ng kidlat. Gusto niyang tumakbo palapit, pero natakot siya na baka lalo niyang mapahamak ang matanda. "Ate Marta," pabulong niya. "Ako ba? Kasalanan ko ba to?" Umiling si Martha, mahigpit ang hawak sa braso niya. "Hindi, wala kang kasalanan." Sa gitna ng kaguluhan, muling tumingala si Don Eladio. Mapula ang mata at may luha na hindi makalabas. Parang may hinahanap siyang sagot sa mukha ni Lila. "Ikaw," paos niyang sabi, "anak ka ba ni Myra?" Parang nawala ng tunog ang paligid, isang simpleng tanong, pero kay Lila parang pader na bumagsak sa ulo niya. "Nanay ko po, Myra." Mahinang sagot ni Lila, halos pabulong, parang natatakot na kapag malakas niyang sinabi ay maglaho ang katotohanan. "Myra Marasigan po." Lalo pang namutla si Violet. Mabilis siyang tumingin kay Harold Iniguez sa may gilid ng lobby na kanina pa nakamasid. Si Harold hindi na ngumiti. Sa halip, biglang nag-iba ang tingin. Parang may malaking bagay na dapat itago. "Ate Silas," utos ni Don Eladio, pilit tumatayo sa tulong ni Nurse Celeste. Dalhin mo siya sa meeting room. Now." "Opo sir," sagot ni Ate Silas. Agad tumanggo, pero maingat ang tono. "Sir, kailangan niyo po munang umupo. Nurse, can you—" "Celeste," singhal ni Don Eladio, pero hindi galit, takot. "Wag mo akong iiwan." "Opo sir," sagot ni Nurse Celeste, hinawakan ang siko niya. "Dito lang po ako. Hinga po kayo ng dahan-dahan." Lumapit si Ate Silas kay Lila. "Miss Lila May, tama? Please come with us. Huwag kang matakot." Natigilan si Lila. "Pero, Ma'am Violet." Hindi na siya tiningnan ni Violet. Wala na ang kaninang pagmamaliit. Nandoon na ang kaba. Parang may multo siyang nakita. "Anong ginagawa niyo?" Mahinang protesta ni Violet, pero kulang sa tapang. "Sir, baka naman po misunderstanding lang. We can handle this through—" "Tumahimik ka, Violet." Malamig ang sagot ni Don Eladio at unang beses narinig ng lobby ang tunay na bigat ng boses niya. "Kung may standards ka, ako ang standard dito." Napatikom si Violet, pero hindi dahil sa respeto, dahil sa takot. Habang naglalakad sila papasok sa mas pribadong bahagi ng building, naramdaman ni Lila ang pagtitig ng mga tao. Kanina, titig ng panghuhusga. Ngayon, titig ng pagkalito, takot at interes. Para siyang naging balita sa loob ng ilang segundo. Dumaan sila sa hallway na may mga framed photos ng awards. Isang pinto ang binuksan ni Ate Silas gamit ang access card. "Meeting room 3, sabi niya. "Please sit." Umupo si Lila sa upuang leather, nanginginig ang tuhod. Si Ate Martha naiwan sa labas. Pero bago magsara ang pinto, sinenyasan siya ni Martha. "Tibayan mo." Pumasok si Don Eladio, kasunod si Nurse Celeste. Umupo ang matanda sa dulo ng mesa. Tinignan niya si Lila na parang takot mawala ito kapag pumikit siya. "Pendant,"
Bigkas ni Don Eladio, dahan-dahan, yung suot mo. Saan mo nakuha? Ate, ang nanay ko po ang nagbigay. Sabi niya, huwag mo tong tatanggalin, kahit anong mangyari. Nalunok ni Don Eladio, nanginginig ang kamay. May ukit na Ganyan ang ipinagawa ko noon. Namilog ang mata ni Lila. Ipinagawa niyo po. Tumanggo si Don Eladio at parang hirap niyang ilabas ang salita. Para kay Myra, hindi iyon basta alahas. Sumingit si Ate Silas, maingat. Sir, you're saying that pendant is from you? Oo, mariin ang sagot ni Don Eladio. At kung nasa kanya yan, ibig sabihin, hindi niya tinapos. Parang may sugat na sumikip. Sir? Sabi ni Nurse Celeste, halatang nag-aalala. Please, dahan-dahan po. BP nyo. Celeste, mahinang pakiusap ni Don Eladio. Kailangan ko to marinig. Tahimik si Lila. Parang unti-unting umiikot ang mundo. Lahat ng tanong na tinago niya sa lata ng gatas, lahat ng bakit sa pagkawala ng nanay niya, biglang lumalapit. Don Eladio, dahan-dahang sabi ni Lila, nanginginig ang boses. Kilala niyo po ba talaga ang nanay ko? Napapikit ang matanda at sa pagdilat niya, may luha na. Hindi lang kilala. Myra, isa siyang mahalagang tao sa buhay ko. Hindi na nakapagsalita si Lila. Parang siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero bago pa siya tuluyang lamunin ng gulat, pinatigas niya ang sarili dahil may mas importante, ang katotohanan. Nawawala po si nanay. Sabi niya, mas matatag kahit nanginginig. Sabi nila, aksidente, pero wala kaming katawan. Wala kaming maayos na sagot. Lumaki po akong hindi alam kung sino ang dapat sisihin. Napatayo si Don Eladio ng bahagya, saka muling umupo, parang pinigilang sarili. Attorney Silas, utos niya, hanapin mo lahat ng lumang records, lahat. Yung mga file nung panahong nawala si Myra. Opo sir, agad sagot ni Attorney Silas, seryoso na. I'll pull the archives and coordinate with legal. Sa labas ng pinto, may dumaan na paa. Hindi nila alam, pero nakasandal si Harold Yiniguez sa kabilang dingding, kunwaring may kausap sa phone, nakikinig. At sa kabilang hallway, si Violet Cañete naman, halatang pinipigilan ng panic. Lumapit siya kay Harold at bumulong na halos pumutok ang labi. Harold, sabi ni Violet, mabilis at mababa ang boses. Kung totoo yan, tapos nalaman ni Sir, tayo ang unang matatamaan. Nag-type si Harold sa cellphone niya, mabilis. Kailangan nating malaman kung anong alam nila at kung hanggang saan naaabot. Tahimik ka lang, singal ni Violet, nangingilid ang mata sa takot. Basta, siguraduhin mang hindi to lalabas sa board, hindi to pwedeng lumaki. Sa loob ng meeting room, wala pang alam si Lila sa usapan sa labas. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, may taong tumingin sa kanya na hindi siya tinuring na marumi, kundi parang isang piraso ng buhay na matagal nang nawawala. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Don Eladio, mabigat at diretso. Lila May, sabi niya, simula ngayon, hindi ka na basta applicant. Kailangan nating malaman ang katotohanan at kung may taong nagkasala kay Myra, mananagot sila. Simula ngayon, hindi ka na basta applicant. Tumama kay Lila May ang mga salitang iyon na parang bato at yakap sa isang bagsak. Gusto niyang maniwala, pero ang utak niya puno ng tanong. Bakit ako? Bakit biglang ganito? Totoo ba to o panandali ang awa lang? Sa meeting room, nakaupo pa rin si Don Eladio Vergara sa dulo ng mesa, hawak ang tungkod na parang sandalan ng buong alaala niya. Si Nurse Celeste Lim naman ay nakatayo sa tabi niya, nakatitig sa blood pressure monitor na dala niya, pilit pinapakalma ang matanda. Si Attorney Silas Monteverde naman ay may hawak na folder at phone, halatang handa ng kumilos. Lila May, sabi ni Don Eladio, mas mahinahon. Hindi ko alam lahat sa ngayon, pero alam ko, hindi aksidente ang pagkawala ni Myra kung may mga bagay siyang hawak noon. Naglunok si Lila. Sir, hindi ko po alam kung anong hawak ni nanay. Ang alam ko lang po, bigla na lang siyang hindi umuwi. Tapos may nagsabi sa amin na nagtataka siya, parang nahihiya. Hindi niya alam kung dapat bang magsalita, pero naalala niya si Tomas na may lagnat, si Nina na yumayakap sa kanya tuwing gabi. Kung may pagkakataon siyang makuha ng sagot, kailangan niyang hawakan. Na ano,
Tanong ni Attorney Silas, maingat, na mayamang tao raw po ang kinakasama ni nanay at iniwan niya raw po kami. Parang may sinuntok sa dibdib si Don Eladio. Napapikit siya at sa pagdilat niya, mas mabigat ang guilt sa mata. Hindi niya kayo iniwan. Paos niyang sagot. At kung may nagsabi niyan, sinira nila si Myra. Nurse Celeste, na kanina tahimik lang, biglang nagsalita. Sir, please, wag masyadong emotional. One step at a time. Tumanggo si Don Eladio, saka lumingon kay Attorney Silas. Gawin mo ang sinabi ko. Hanapin mo lahat ng lumang records. Lahat. Yung mga file nung panahong nawala si Myra. Opo, sir. Sagot ni Attorney Silas. Seryoso. I'll start with HR archives, old incident reports, and the legal logs from that year. But we need a timeline. Lila May, ilang taon ka noon? Mga 6 po yata. Sagot ni Lila, pilit inaalala. Basta po, bata pa po ako. Si Tomas po, sanggol pa. Okay, sabi ni Attorney Silas, mabilis mag-isip. We'll need birth certificates, any documents Myra left, address records. We'll handle this discreetly. Napahigpit ang hawak ni Lila sa pendant. Sir, bakit po kayo... Hindi niya mabuo ang tanong, pero lumabas din. Bakit po kayo interesado sa nanay ko? Bakit parang kilala niyo siya ng sobra? Tahimik ang meeting room, parang may hangin na gustong umatras. Hindi agad sumagot si Don Eladio, para siyang taong pipili ng salita na hindi sisira ng natitirang lakas niya. Myra, sabi niya sa wakas, ay naging assistant ko noon. Hindi siya ordinaryong empleyado. Siya ang taong naglakas loob magsabi ng totoo kapag mali na ang nangyayari. Lila's throat tightened. Pero nawala pa rin po siya. Oo, sagot ni Don Eladio, halos pabulhong. At yon ang kasalanan kong matagal ko nang binabayaran. Bago pa tuluyan lamunin si Lila ng emosyon, tumayo si Attorney Silas at tumingin sa orasan. Sir, we need to get her settled. She can't stay here in a meeting room all day, and this will raise eyebrows. May punto ka, sabi ni Don Eladio, saka siya tumingin kay Lila. Gusto kong bigyan ka ng trabaho dito, pero hindi pwedeng biglaan lang at walang structure. Training po, alanganin ng boses ni Lila. Kahit utility po? Hindi, putol ni Don Eladio. Mabigat pero hindi galit. Hindi kita ilalagay sa lugar na kaya ka nilang apihin ulit. You will start as a trainee, admin support, under a supervisor na patas. Parang hindi marinig ni Lila ang sarili niyang hininga. Pero, Ma'am Violet, ulit ni Don Eladio, sumimangot. Si Violet ay hindi magdedesisyon para sa'yo. Ako ang magdedesisyon. Lumabas si Attorney Silas at binigay ng utos sa isang staff sa hallway. Pagbalik niya, kasama na niya si Shane Dizon, ang resepsyonista na kanina pa halatang gustong tumulong, at si Miss Corina Magsino, isang babaeng may talim na mata at simple ang suot. Walang arte, pero halatang may otoridad. Sir, sabi ni Miss Corina, you called for me. Corina, this is Lila May Marasigan. She will be under your training program. Make sure she's treated properly. Tumingin si Miss Corina kay Lila, hindi manghuhusga pero nagsasalamin ng disiplina. Okay, maikli niyang sagot. Lila May, can you read and write? Opo, high school graduate po ako. Nag-stop lang po kasi kailangan kong magtrabaho. Good, sabi ni Miss Corina. You'll start with basic admin tasks, filing, document routing, schedule notes. Hindi madali, but if you're serious, you'll learn. Napatango si Lila, halos hindi makapaniwala. Opo, seryoso po ako. Ngumiti si Shane, parang relieved. Miss Lila? Lila May. Come, I'll help you with the temporary ID. Salamat. Bulong ni Lila kay Shane, at sa unang pagkakataon mula kanina, hindi na siya parang nakikipaglaban mag-isa. Bago siya tuluyang lumabas sa room, tinawag siya ni Don Eladio. Lila May, sabi niya, mas mahinam na. I want you to know this.
This isn't charity. Tumango si Lila. Opo, naiintindihan ko. This is responsibility. Dagdag ni Don Eladio at bakas ang bigat ng boses. At kung may nagkasala kay Myra, I will not let it happen again. Paglabas ni Lila sa hallway, parang ibang mundo na ang building. Kanina, pader. Ngayon, may mga pintong bumubukas. Kahit hindi niya pa alam kung anong klasing bagyo ang nasa likod ng mga pintong iyon. Sa reception area, habang inaasikaso ni Shane ang temporary ID, nakita ni Lila si Violet Cañete sa malayo. Nakatayo ito malapit sa glass wall, naka-cross ang arms, may phone sa kamay. Kapag titig ang uusapan, ang titig ni Violet ay parang kutsilyo. Matalim, tahimik, at may pangakong hindi ito matatapos dito. Lumapit si Miss Corina at humarang sa view ni Lila. Huwag mong tignan, maikli niyang sabi. You'll get used to people like that. Ganun po ba talaga dito? Mahina ang tanong ni Lila. Sa kahit saan, sagot ni Miss Corina. Ang tanong, paano ka tatayo kapag tinulak ka? Hindi nakasagot si Lila, pero sa loob niya may sagot na. Tatayo ako, kasi hindi lang ako ang dala ko. Pagkatapos ng ID, dinala siya ni Shane sa pantry para kumuha ng tubig at magpahinga saglit bago siya umuwi. Sa pantry, nandun si Ate Martha de la Cruz, nakaupo sa maliit na upuan habang nagpapahinga. Nang makita si Lila, tumayo agad siya. May halong kaba at saya. Lila, bulong ni Martha. Anong nangyari? Bakit kasama ka ni Shane? Napatango si Lila, halos maiyak. Ate, pinapasok ako. Trainee daw. Sabi ni Don Eladio. Nanlaki ang mata ni Martha. Ha? Si Sir mismo? Opo, sagot ni Lila, nanginginig ang boses. Pero, ate, natatakot ako. Parang hindi totoo. Lumapit si Martha at hinawakan ng kamay niya. Totoo yan, pero hindi ibig sabihin madali na. Mas lalong magiging mahirap. Bumuntong hininga si Lila. Kailangan kong umuwi. Si Tomas. Oo, sabi ni Martha. Uwi ka, pero bago ka umalis, kumuha ka ng pagkain. Hindi po. Lila, mariing sabi ni Martha. Huwag kang mag-arte. Kailangan mo ng lakas. Doon unang beses kumain si Lila ng simpleng sandwich na hindi niya kailangang paghatian sa tatlo. Hindi siya natuwa, mas lalo lang siyang nalungkot dahil naisip niya si Tomas at Nina. Paglabas niya ng building, nakita niya si Kiko Labrima sa kanto, nakasandal sa tricycle, halatang naghihintay. Pagkakita niya kay Lila, agad tumayo si Kiko, kinakabahan. Oh, anong nangyari? Pinauwi ka ba? Sinabi ko na, di ba? Umiling si Lila at bago pa siya makapagsalita, pumatak na ang luha niya. Kiko, pinapasok ako. Ha? Trainee, admin support, nanginginig niyang sabi. At nakita ako ng may-ari, si Don Eladio. Parang hindi makapaniwala si Kiko. Yung bilyonaryo? Bakit kanya? Hindi ko pa alam, sagot ni Lila, mabilis punas ng luha. Pero sinabi niya, kilala niya si Nanay, Myra. Nanahimik si Kiko. Lila, Kiko, uwi na tayo, pakiusap niya. Kailangan kong makita si Tomas. Kailangan kong sabihin kay Nina. Tumanggo si Kiko. Mabilis pinaandar ang tricycle. Habang bumiyabiyahe sila pabalik sa reles, tumitig si Lila sa mga dumadaang gusali. Kanina, parang tinitingala niya ang tore na hindi niya maaakyat. Ngayon, may isang hakbang na siyang naakyat. Pero kasabay nito, mas lumaki ang anino ng nakaraan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Nina na takbo ng takbo. Ate! Ate! Umuwi ka na! Yumuko si Lila at yinakap ang kapatid. Oo, bunso. Nandito na ako. Sa loob, si Tomas nakaupo na, pawis ang lood. Ate, kumusta? Umupo si Lila sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya. Kuya, may chance na. May doktor. May tutulong. At may trabaho ako. Namilog ang mata ni Tomas. Talaga? Oo, pero may kapalit na mas malaking tanong. Sa sulok,
nakasilip si Aling Digna, may hawak na tela. Anong tanong, Hiha? Huminga si Lila, saka kinapa ang pendant sa leeg. Si Nanay, baka hindi siya basta nawala. Baka may taong nagtago ng totoo. Biglang natahimik ang barong-barong kahit ang tren sa labas ay parang sandaling humina sa pandinig ni Lila. At sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng Everglen, ay si Violet Cañete ay nakaupo sa opisina, hawak ang phone, mabilis mag-type kay Harold Iniguez at kay Rafi Quiñones sa accounting. May problema, chat ni Violet. Buhay ang anak ni Mayra at hawak na siya ni Sir. Isang reply agad ang dumating mula kay Harold. Kung ganon, kailangan nating malaman kung anong files ang gagalawin ni Attorney Silas. Mula kay Rafi, I'll check the old archive logs, but if Sir starts digging, we might be exposed. Sa bahay, hindi alam ni Lila ang mga mensaheng yon. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, may pintong bumubukas patungo sa katotohanan at sa unang pag-angat ng buhay nila. Pero bawat pag-angat may kasamang panganib. At sa pagsisimula ng bagong trabaho niya, sisimulan din ng mga kontrabida ang paggalaw para pigilan siyang makarating sa dulo ng katotohanan. Hindi agad naging magaan ang unang linggo ni Lila May sa Everglen Holdings. Kahit may temporary ID siya at may basbas ni Don Eladio, ramdam pa rin niya ang mga matang sumusukat sa kanya. Yung iba nagtataka, yung iba naiinis, yung iba naghihintay ng pagkakamali. Sa training area, si Miss Corina Magsino ang unang naglatag ng realidad. Lila May, Sabi niya habang iniaabot ang makapal na folder. Hindi ka special dito. Dito, ang special yung marunong tumayo kahit mahirap. Kaya magfo-focus tayo sa trabaho. Opo, sagot ni Lila, pilit kinakabahan. Gagawin ko po. Sa gilid ng desk niya, palaging may sticky note na sinulat ni Shane Dizon. Check dates, check signatories, don't assume. Simpleng payo, pero iyon ang naging sandalan ni Lila sa araw-araw. Samantala, si Attorney Silas Monteverde ay tila multo sa mga hallway. Palaging may daladalang style, palaging may kausap sa phone. Sa tuwing nagkakasalubong sila, maikli lang ang tango niya kay Lila. Pero dama ni Lila ang bigat ng ginagawa nito. Parang binubungkalang nakaraan na may gustong manatiling nakabaon. Isang gabi, matapos ang shift, tinawagan si Lila ni Nurse Celeste. Lila May, mahinahon ang boses. Pinapapunta ka ni Sir Eladio bukas, maaga. May board meeting. Board meeting po? Napalunok si Lila. Bakit po ako? Hindi ko rin alam lahat, sagot ni Nurse Celeste. Pero gusto niyang malapit ka at pakiusap. Kung may makita kang kakaiba, sabihin mo agad kay Attorney Silas. Kinabahan si Lila lalo. Sa bahay, pinilit niyang ngumiti para hindi matakot si Nina at Tomas. Pero pagdating ng gabi, habang nakahiga siya sa banig, kinapa niya ang pendant na may letrang E at bumulong. Nanay, kung nandito ka man, sana hindi ako nagkakamali. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating. Nasa boardroom na ang ilang executives, mga taong hindi niya kilala pero halatang sanay magdesisyon para sa maraming buhay. Sa dulo, si Don Eladio, nakaupo, seryosong muka. Katabi niya si Attorney Silas at Nurse Celeste. At doon niya unang nakita si Gavin Vergara, ang estranged son ni Don Eladio. Matangkad, maayos at may tingin na parang sinasabing, "Anong ginagawa mo dito?" Lumapit si Gavin sa upuan ni Don Eladio. "Dad," mabigat ang boses, "bakit biglang may emergency board at bakit naririto ang staff?" Hindi nagpakita ng emosyon si Don Eladio dahil may kailangang ayusin at si Lila May ay naririto dahil gusto ko. Nag-cross ang braso ni Gavin. "Gusto mo? Is that the same reason you're letting a random girl influence?" "Ano ang random?" Putol ni Don Eladio, tumingkad ang boses. "Kung hindi mo kayang igalang ang tao sa harap mo, Gavin, umupo ka at makinig." Napasinghap ang ilang executives. Sa gilid, si Violet Cañete ay nakangiti.
Yung ngiting plastikan na parang walang alam. Si Harold Iniguez nasa likod niya, tahimik pero ang mga matay laging gumagalaw. At sa kabilang dulo, ang accounting head na si Rafael or Rafi Cuñones ay may dalang folder na sobrang ayos, sobrang linis, parang sinagyang hindi pagdudahan. Let's begin, sabi ni Rafi, tumayo at nagpresent. We'll be discussing asset reallocation for stability. Given Sir's health concerns, we propose transferring control of some holdings to a managed trust, temporary arrangement. Temporary, ulit ni Gavin. Nagkunwaring interesado pero halatang gusto ang direksyon ng usapan. Sounds reasonable. Sumingit si Attorney Silas, malamig ang tono. Before anything, we need to review the legal basis of this resolution. Of course, mabilis na sagot ni Rafi. Iniabot ang papel kay Attorney Silas at kay Don Eladio. Here are the documents, all compliant. Nakatayo si Lila sa gilid, parang hangin lang sa paningin ng iba. Pero naalala niya ang sticky note ni Shane Dizon. Check dates, check signatories, don't assume. Habang inaabot ni Rafi ang second copy sa table, napansin ni Lila ang detalye. Yung date stamp sa upper right, isang araw na wala pa, parang in advance. Tapos ang signatory line ni Don Eladio, may bahagyang pagbabago sa spacing, parang template na pinilit magmukhang pirmahan ngayon. Nanikip ang dibdib ni Lila. Hindi siya abogado, hindi siya accountant, pero sanay siya sa mga nanlalamang, sa palengke, sa kalsada, sa buhay. Alam niya ang amoy ng panlilinlang. Lumapit siya sa Shane na nasa labas ng boardroom glass wall, nag-a-assist sa logistics. Shane, bulong ni Lila, pwede mo bang tawagin si Attorney Silas? Sabihin mo, may mali sa date? Ha? Sure ka? Hindi ko alam lahat, bulong ni Lila, nanginginig. Pero parang pre-made to. Tumango si Shane at mabilis na kumilos. Sa loob ng boardroom, napansin ni Violet ang paggalaw ni Lila sa labas at kumunot ang noo. Yumuko siya kay Harold. Anong ginagawa niya? Sumagot si Harold, pabulong din. Baka may napansin, kailangan nating ikontrol. Biglang tumayo si Violet at ngumiti sa board. Sir Eladio, sabi niya, we can speed this up. Time is valuable. Perhaps we should sign now and... Umapo ka. Malamig na sagot ni Don Eladio nang hindi tumitingin. Hindi ikaw ang nag-uutos dito. Namula ang pisngi ni Violet pero ngumiti pa rin. Sa ilalim ng mesa nakita ni Lila sa pamamagitan ng glass reflection ang kamay ni Rafi na bahagyang nanginginig. Dumating si Attorney Silas sa gilid ng Don Eladio, may hawak na maliit na note kay Shane. Binasa niya at biglang nag-iba ang aura niya. Parang tumigas ang hangin. Hold, sabi ni Attorney Silas, malakas para marinig ng lahat. There's an issue with the date stamp and document history. Nagkunwaring nagulat si Rafi. Attorney, I assure you. Don't, putol ni Attorney Silas. We'll verify the origin log now. Tumayo si Don Eladio pero biglang napahawak sa dibdib. Naalala si Nurse Celeste at lumapit agad. Sir, breathe, dahan-dahan. Celeste, okay ako. Pilit na sabi ni Don Eladio pero halatang nasasaktan. Lalo itong nagpabigat sa boardroom, parang may nagpapaalala na ang oras ng matanda ay may hangganan, kaya may mga taong nagmamadali magkamal. Gavin napatayo rin. Dad, sit down. This is too much. Pero hindi umupo si Don Eladio. Sa halip, tinitigan niya si Rafi at Violet, yung titig na parang pinaghuhubad ang kasinungalingan. Attorney Silas, utos ni Don Eladio, paos pero talim. Ibukas mo ang archive, yung lumang file, yung taon na nawala si Myra. Parang tinamaan ng kidlat si Violet, napaata siya ng kaunti. Sir, why bring that up now? That's irrelevant. Irrelevant? Ulit ni Don Eladio. Lumakas ang boses kahit hirap. Lahat ng nangyayari ngayon, konektado doon. Nagpalitan ng tingin ng ilang executives, may mga bulunggon. Si Harold biglang nag-text sa phone niya sa ilalim ng table. Si Rafi namutla.
Sa loob ng isang oras, dinala ni Attorney Silas ang printed logs at lumang incident report. May mga pirma, may mga memo. At doon lumitaw ang pattern, mga missing entries, mga adjusted numbers, at isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa approvals noon. Rafi Quiñones, dating junior accountant, at mga HR clearances na may pirma ni Violet Cañete sa mga susunod na taon. Parang unti-unting inaayos ang kasaysayan. Heto, sabi ni Attorney Silas, binagsak ang folder sa mesa. This is not just about a trust. This is about a long-running cover-up. Walang cover-up! Napasigaw si Violet. Nabasag ang control niya. Sir, you're being manipulated. That girl? Hindi nakatiis si Lila. Lumapit siya sa pinto, tumayo sa threshold. Ma'am, nanginginig pero tatag. Hindi po ako nanunumbat. Naghahanap lang po ako ng totoo. Kung wala po kayong tinatago, bakit po kayo galit na galit? Nahimik ang boardroom. Si Gavin na patitig kay Lila, hindi na basta paghamak, may halo ng pag-usisa. Sumingit si Nurse Celeste, mahinahon pero mariin. Ma'am Violet, you are out of line. Si Rafi biglang tumayo, parang gustong lumabas. This is ridiculous. I won't sit. Utos ni Don Eladio at sa unang beses, tumunog ang utos niya na parang sentensya. Rafi, ang envelope ni Myra, nasaan? Namimilog ang mata ni Rafi. Anong envelope? Huwag mo akong lokohin. Paos na sigaw ni Don Eladio. Myra disappeared after she said she would expose the fraud. At ngayon, same pattern, same people, same greed. Biglang umiyak si Violet, pero hindi yung iyak ng pagsisisi. Iyong iyak na nahuli. Sir, hindi mo naiintindihan. Lahat tayo may ginagawa para mabuhay. Hindi, sagot ni Don Eladio, nanginginig. Ginawa niyo yan para umangat kahit may natatapakan. Sa utos ni Attorney Silas, dumating ang internal audit team at security. Si Boss Romy at Chipoy Aranas parehong nakatayo sa doorway, pero iba na ang itsura nila ngayon. Si Boss Romy hindi na kayang magmataas. Si Chipoy halatang nahihiya. Sir, sabi ni Boss Romy, ano pong kailangan? Sigurahin yung walang lalabas na file. Utos ni Attorney Silas. And escort them properly. No drama. Nagwala si Harold, kunwaring inosente. This is unfair. Pero nang lumabas ang phone logs at email trails, tumahimik siya. May mga mensahe tungkol sa controlling board access, fixing archive, at preventing Silas from digging. Nakaukit sa papel ang takot na natagal nilang tinago. Paglabas ng mga kontrabida sa boardroom, parang nabunutan ng tinik ang hangin, ngunit hindi sumigaw si Lila ng tagumpay. Nakita niya si Don Eladio na parang biglang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang araw. Lumapit si Lila sa matanda, dahan-dahan. Sir, okay lang po ba kayo? Napatingin si Don Eladio. At sa mata niya, may halo ng sakit at pasasalamat. Hindi pa, mahina niyang sagot. Pero salamat, kung hindi mo napansin yon, baka natabunan na naman ang totoo. Gavin na kanina ay puro duda, lumapit din. Dad, I didn't know it was this deep. Hindi mo alam, sagot ni Don Eladio dahil hindi mo tinanong. Napalunok si Gavin, saka tumingin kay Lila. Lila May, awkward. I'm sorry. I judged you. Hindi sumagot agad si Lila. Pinili niyang maging totoo. Hindi po ako galit. Pero sana po sa susunod, bago kayo humusga, alalahanin niyo na may mga taong lumalaban lang para mabuhay. Sa sumunod na mga linggo, umusad ang kaso. Si Rafi at Violet ay hinarap ng legal action at ang mga lumang anomalies ay sinimulang i-audit. Hindi man agad nahanap ang lahat ng sagot tungkol kay Myra, pero isang bagay ang malinaw. Hindi siya basta nawala sa hangin. May mga taong tumulong tahimik ang katotohanan at ngayon, unti-unti nang binabasag ang katahimikan. Kasabay nito, hindi nakalimot si Lila sa mga taong tulad niya. Isang araw, humarap si Lila kay Don Eladio at Attorney Silas sa maliit na office meeting. Sir,
Sabi ni Lila, nanginginig pero matapang. Pwede po ba akong mag-suggest? Tumanggo si Don Eladio. Ano yon? Yung policy po sa lobby, yung bawal pumasok pag mukhang nadumi. Sana po tanggalin. Kasi kung may applicant na may dangal pero walang pera, dapat may chance pa rin. Hindi po dapat sukatan ang itsura. Tahimik si Don Eladio, saka tumingin kay Attorney Silas. Gawin natin, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Boss Romy na nagbago ang sistema. Lumapit si Lila sa hallway, hindi na matapang ang boses. Miss Lila, Lila May, pasensya na. Mali ako. Hindi madaling patawarin ang kahihiyan, pero pinili ni Lila ang mas malaking bagay. Sana po, Boss Romy, mahinaon niyang sagot. Kapag may dumating na gaya ko ulit-uli, hindi niyo na ipaparamdam yung naramdaman ko. Tumanggo si Boss Romy, seryoso. Opo. Dumaan ang panahon. Makalipas ang 2 taon, hindi na si Lila yung babaeng nanginginig sa labas ng salaming pinto. Nasa Everglen pa rin si Lila, pero hindi na lang trainee. Siya na ang Community Programs Coordinator. Pinagkatiwalaan ni Don Eladio at ni Gavin na unti-unting natutong maging tao bago maging boss, nabuuin ang scholarship at health support para sa workers at pamilya nila. Si Tomas, matapos ang gamutan kay Dr. Paula Ariola, nakabalik sa pag-aaral. Isang hapon, umuwi siyang may papel sa kamay, nakangiti kahit may pagod. Ate, sabi niya, honor roll ako. Nahawak ni Lila ang bibig niya, umiiyak at tumatawa sabay. Kuya, ikaw ang himala. Si Nina naman, sumali sa school choir. Sa unang performance niya, nasa harap si Lila, si Aling Digna, si Kiko, pati na si Ate Martha at Shane, mga taong naging tulay sa buhay nila. At isang gabi, habang nakaupo si Lila sa maliit na balkon niyang inayos nila, hindi na barong-barong, kundi simpleng bahay na may matinong bubong, dumating si Don Eladio. Mas mahina na ang lakad, pero mas mapayapa ang mata. Lila May, sabi niya, hindi ko man maibalik si Myra, pero salamat. Pinatunayan mong ang dignidad, hindi nabibili. Kinapa ni Lila ang pendant sa leeg niya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng sagot para lang mabuhay. Naghahanap na siya ng sagot para maisara ang sugat at para masigurong walang iba pang mawawala sa katahimikan. Sa loob ng bahay, rinig ang tawa ni Nina, ang mahinang ubo ni Tomas na unti-unting nawawala, at ang tunog ng radyo ni Aling Digna sa kapitbahay. At sa labas, may mga taong patuloy na dumarating sa Everglen. Iba-iba ang damit, iba-iba ang kwento, pero iisa ang bagong patakaran. Kahit sino, may karapatang kumatok. At kung may pangarap na marumi sa simula, may pagkakataon pa rin itong luminis. Hindi dahil sa awa, kundi dahil may taong handang kumilala sa alaga ng tao.